Magbabayad ka, Sander. Sinira mo ang buhay ko. Pinatay mo ang anak ko. Sige lang, Apo. Sumigaw ka. Umiyak ka. Ilabas mo ang galit mo sa mundo. Anak ko, pinatay ka ng sarili mong ama. Ang sakit sa dibdib, Lola. Napakalupit nila. Maniningil tayo, Apo. Sisingilin natin sila ng mahal. Taon 1986, Cebu. Natagpuan na lang ni Rufa ang kanyang sarili sa gitna ng lumang sementeryo. Bit-bit ang katawan ng kanyang anak na wala ng buhay. Ilang saglit lang, umusal siya ng dasal na lubhang nakakapangilabot pakinggan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, sumabay pa ang napakalakas na kulog at kidlat. Sumasabay ang pagsusungit ng panahon sa galit na nararamdaman ni Rufa. Itinaas niya ang kanyang sanggol na wala ng buhay. Tinamaan yon ng kidlat at ang dugo nito ay umagos mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang katawan. Natumba si Rufa sa gitna ng sementeryo. Nang siya ay magising, papasikat na ang haring araw. Agad siyang bumangon at naglakad ng dahan-dahan pabalik sa kanilang bahay. Ganap ka ng mangkukulam, Apo. Simulan na ng ating paniningil sa taong sumira ng iyong buhay. Isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Tawagin na lamang natin sa pangalang Rufa ang tagapagdala ng kwento na ating bibigyang buhay sa araw na ito. Ulila ng lubos si Rufa. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola Purit. Lumaki si Rufa na walang kaibigan dahil sa usap-usapan sa kanilang baryo na tila umano ang kanyang lola ay isang mangkukulam. Sa tuwing nagtatanong si Rufa tungkol sa kanyang mga magulang, ay laging nagagalit ang kanyang lola Purit. Palaging umiiwas ang matanda sa tuwing uungkatin niya ang tungkol sa kanyang ama't ina. Hanggang sa nagtapos si Rufa sa sekundarya, minabuti ng kanyang lola na doon siya pag-aralin sa kabisera ng Cebu para malayo sa panghuhusga ng mundo. Si Rufa ay tubong Toledo, isang huwarang guro na pinagtibay ng kanyang karanasan sa nakaraan. Sa kasalukuyan ay isang ganap na retiradong guro na si Rufa. Hindi man siya nakatagpo ng panibagong pag-ibig, natagpuan naman niya ang katuturan ng totoong pagmamahal sa mga batang kanyang inaruga at pinalaki. Ang pangarap niya noon ay isang masayang pamilya na kanyang natagpuan sa mga kinupkup niyang batang ulila na kagaya niya. Sila ang mga estudyante niya noon na walang kakayahang mapag-aral ng kanilang mga magulang. Kinalinga sila ni Rufa at tinulungan hanggang makatapos sa pag-aaral. Sa dapit hapon ng buhay ni Rufa, ang tanging pangarap niya bago pa man magwakas ang kanyang buhay sa mundo ay marinig ang kwento ng kanyang nakaraan. Isang kwento ng pagmamahal na punong-puno ng pagdurusa, hinanakit, galit at puot na nagbunsod para yakapin niya ang kapalaran na kahit minsan ay hindi niya pinangarap. Masugid siyang taga-subaybay ng ating channel. Sa tuwing makakarinig siya ng kwento na ating binibigyang buhay na maihahalin tulad sa kanyang nakaraan, napapaluha na lamang si Rufa dahil bumabalik sa kanya ang mga masasalimuot na nangyari sa kanyang buhay. Sa taong nabanggit, habang masaya ang lahat sa kanilang pagtatapos sa sekundarya, kapiling ang kanilang mga pamilya, si Rufa naman ay tahimik lamang sa isang tabi.
Makailang beses na sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang lola Purit na samahan siyang umakyat sa entablado, ngunit naging matigas ang desisyon nito at hindi dumalo. Lola, samahan mo naman ako. Nakakalungkot na ako lang ang walang pamilya na kasama doon. Mabuti nang wala ako doon, Apo. Dahil tiyak na iiwasan ka lamang nila kapag ako ay kanilang nakita. Wala naman akong pakialam sa kanila, Lola. Huwag ka na maging mapilit, Apo. Buo na ang desisyon ko na hindi ako dadalo sa pagtatapos mo. Sayang naman ang medalya ko, Lola, nang walang magsasabit sa akin. Makiusap ka na lamang sa guro mo na siya magsabit ng medalya mo. Nakakalungkot naman, Lola. Umaasa talaga ako na dadalo ka kapag may nakamit akong karangalan. Yun nga ang dahilan ko, Apo. Mawawalan ng saysay ang paghihirap mo kapag ako ay dumalo. Alam mo naman kung paano ako iniiwasan ng mga tao, hindi ba? Makakasira lamang ako ng pagtitipon doon kapag ako ay nagpunta. Hindi na ipinilit pa ni Rufa ang kanyang gusto. Sa kabila ng lungkot na kanyang nararamdaman dahil hindi siya sasamahan ng kanyang lola Purit, batid niya na ang desisyon pa rin ng matanda ang masusunod. Kaya naman, dumalo siya sa seremonya ng kanilang pagtatapos na mayroong iniindang sama ng loob. Bumuhos ang kanyang luha nang umakyat siya sa entablado para tanggapin ang medalya bilang isa sa mga nanguna sa kanilang klase. Nagboluntaryo ang kanyang guro na tagapayo na siya na lang ang magsasabit ng kahit na anong matatanggap ni Rufa. Labis-labis ang inggit na kanyang nararamdaman habang tinitingnan ang kanyang mga kasabayan na mayroong kumpletong pamilya. Bumawi naman ang kanyang lola Purit dahil pag-uwi niya sa bahay, ipinagluto siya nito ng kanyang paboritong pagkain. Habang kumakain sa hapagkainan, inungkat ng kanyang lola Purit ang tungkol sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Asikasuhin mo agad ang lahat ng iyong kakailanganin para pagdating mo sa kolehiyo, ha? Pag magsisimula na lang po ang enrollment, Lola, malapit lang naman po dito sa atin yon. Sa kabisera ng Cebu ka mag-aaral, Apo. Gusto ko na maranasan mo ang pamumuhay na malaya sa mapanghusgang mundo. Masyado pong magastos, Lola, kapag doon po ako nag-aaral. At saka, may iwan po kayo ditong mag-isa. Hindi problema ang pera, Apo. Matagal ko nang pinaghandaan ang pag-aaral mo. May sapat na akong naipon para makapag-aral ka ng maayos. Sige na nga, wala naman akong magagawa. Ang desisyon niyo naman palagi ang nasusunod kahit tumanggi pa ako. Ginagawa ko lang naman to para sa ikabubuti ng buhay mo. Hindi ba? Gusto mo nang makadalo ko sa pagtatapos mo? Magkakaroon na tayo ng kalayaan, Apo, na magawa ang mga bagay na hindi natin kayang gawin kapag doon ka nag-aral. Sige po, Lola Purit, susundin ko po kayo. Pero kung ako lang po talaga ang masusunod, mas gusto ko pong manatili dito. Matanda na po kayo, Lola, at magiging kampante po ang kalooban ko kung magkasama lamang po tayo. Malakas pa ako, Apo. Kaya hindi mo ako kailangang alalahanin. Kailangan na unahin mo ang iyong kinabukasan dahil yun lang ang tanging maiiwan ko sa iyo. Hindi niya na sinalungat pa ang desisyon ng kanyang lola Purit dahil hindi maikakaila na may punto naman ang kanyang sinasabi. Simula nang nagkaisip si Rufa, naging makitid na ang mundo na kanyang ginagalawan. Nasanay na siyang tinataboy sa tuwing tinatangka niyang makihalubilo sa kapwa-bata. Batid niya na dahil yon sa negatibong imahe na nakakabit sa pangalan ng kanyang lola Purit. Tanyag ang kanyang lola Purit na mabagsik na mangkukulam sa kanilang lugar. Sa katunayan, sanay na ang mga residente sa baryo na may mga dayong napapadpad para sadyain ang kanyang lola.
Pagdating pa lang ng mga dayo sa bayan ay alam na agad ng mga nagmamaneho ang dahilan kapag sinabi ng kanilang sakay na ang kanilang sasadyain ay si Lola Purit. Nagulat si Rufa nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Ngunit sanay na siya na makisalamuha sa mga estranghero dahil halos araw-araw ay may dayong napapadpad sa kanilang bahay. Apo, buksan mo nga ang pintuan, tapos patuluyin mo at sabihin mong maghintay lamang saglit. Uubusin ko lang itong pagkain na nasa plato ko. Tinalunton ni Rufa ang pasilyo papunta sa pintuan. Sinilip niya muna ito bago pinagbuksan. Tumambad sa kanyang paningin ang isang ginang na may kasamang mga armadong kalalakihan. Kinabahan si Rufa kaya agad siyang napabalik sa kanyang lola para ibalita ang kanyang natunghayan. Lola, may mga armadong lalaki sa labas. May isang ginang ba silang kasama na mayroong magarang sasakyan? Opo, Lola. Siya nga po ang kumatok sa pintuan. Huwag kang matakot, Apo. Mga tauhan sila ng ginang na may bahay ng isang politiko. Hindi na nag-usisa pa si Rufa dahil batid naman niya ang dahilan kung bakit pumaroon ang ginang. Mayroon itong kinamumuhian na tao kaya ito lumapit sa matanda. Sila ang mga taong handang lumustay ng pera alang-alang sa diwa ng paghihiganti. Ikaw na ang bahalang magligpit ng hapagkainan dahil kailangan pa naming mag-usap ng ating panauhin. Sigurado po ba kay Lola sa pinapasok nyo? Duda ako na malaking tao ang babanggain nyo dito. Hindi mo pa kilala ng lubusan ng lola mo, Apo. Mas malalaking tao pang tinatrabaho ko noon. Tapusin mo na lang ang ipinaliligpit ko at pumasok ka na agad sa kwarto mo para magpahinga. Ganoon palagi ang senaryo sa pagitan ni Rufa at ng kanyang Lola Purit. Sa tuwing pinagsasabihan niya ito ay palagi na lamang itong may palusot. Dominante ang kanyang lola at may paninindigan. Walang sino man ang maaaring makapagdikta sa matanda kung ano ang dapat na gagawin. Si Rufa mismo na kanyang apo ay hindi makasalungat sa kagustuhan ng kanyang lola. Ilang sandali pa, pagkatapos makapagligpit ni Rufa ng kanilang kinainan na maglola, ay agad na siyang naghilamos para makapasok na sa kanyang silid. Eksaktong kumakagat na ang dilim, kaya nalalanghap na niya ang amoy ng natutunaw na kandila. Araw-araw niya yung nararanasan sa kanilang bahay kapag nagsisimula na ang takip silim. Kulay itim at pulang kandila ang sinisindihan ng kanyang Lola Purit sa harap ng mga rebultong hugis bungo. Napatigil si Rufa sa paglalakad dahil narinig niya ang usapan sa pagitan ng kanyang lola at panauhin nito na babae. Gusto kong pahirapan mo muna ang kalaguyo ng mister ko bago mo siya patayin. Iparamdam mo sa babaeng yon ang sakit na aking nararanasan nang dahil sa kataksilan na kanilang ginagawa. Iparamdam mo sa kanya ang pinakabrutal na pagpapahirap hanggang siya na mismo magpasya na kitilin na ang kanyang buhay. Pagbayarin mo siya sa bawat gabing hindi ako makatulog, sa mga sandali na halos dugo na ang pumatak mula sa aking mga mata. Ipalasap mo sa kanya ang pighati, puot at galit na aking nararamdaman. Pahayag ng ginang nakausap ng matanda. Matutupad ang nais mo mangyari. Dala mo na ba ang ating napag-usapan? Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ng matanda nang buksan niya ang sobre na mayroong laman na pera. Narinig ni Rufa ang sinabi ng ginang na paunang bayad pa lamang umano yun. Makapal ang sobre na iniabot nito, kaya sigurado si Rufa na malaking halaga ang nakasilid doon.
Kasama ng sobre ang isang litrato na mayroong kasamang papel na may nakasulat na pangalan. May dala ring supot ang ginang. Mayroong damit na nakasilid doon. Sa tansya ni Rufa, matatagalan pa ang pag-uusap ng kanyang lola Purit at ng ginang, kaya humingi siya ng permiso na dumaan. Pasensya na po sa abala, makikiraan lang po ako. Apo mo siya? Oo, apo ko nga siya. Napakaganda naman ang apo mo. Naalala ko tuloy ang aking kabataan. Ganyan-ganyan din ako kaganda noon. Kagandahan na sinayang ko sa maling tao. Ikaw, Ineng, kapag nagmahal ka, pumili ka ng mabuting lalaki. Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita. Mapagbalat kayo ang pag-ibig, hindi porket pawang kabutihan ang ipinapakita, ay ganoon din kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Kilatisin mong mabuti ang lalaki bago mo isugal ang puso mo, ha? Tandaan mo ang sinasabi ng ginang, apo. Ikintal mo sa iyong isipan dahil ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kanin na bagong luto na kapag napaso ka ay iyong iluluwa. Maraming salamat po sa paalala. Tatandaan ko po yan. Papasok na po ako sa aking silid. Nagpatuloy sa pag-uusap sina Lola Purit at ang ginang na umano ay may bahay ng isang kilalang politiko. Nakasanayan na ni Rufa na palaging suklayin ang kanyang mahabang buhok. Yun palagi ang napapansin sa dalaga, ang bagsak niyang itim na buhok at unat na unat, binagayan ng kanyang maamong muka at balingkinitan na katawan. Lumalabas lamang si Rufa kapag pumapasok sa eskwela, kaya madalang lang kung mababad sa sikat ng araw. Alagang-alaga ang kanyang balat na maihahalin tulad sa porselanang babasagin sa kakinisan at malagatas na kaputian. Napatigil si Rufa sa pagsusuklay nang marinig niya ang mga yabag ng kanyang lola Purit na papalapit sa kanyang kwarto. Bumukas ang pintuan ng kanyang silid at diretsyong pumasok ang matanda. Sabay iniabot sa kanya ang sobre na may lamang pera. 20,000 ang laman yan, Rufa. Gamitin mo para makahanap ng matutuluyan sa kabisera ng Cebu. Ang matitira ay gamitin mong pang-enroll. Dadagdagan ko na lamang ang kulang bago magsimula ang pasukan. Ang laking halaga po nito, Lola Purit. Sobra po ito. Marami pa doon sa baul ko, kaya huwag mong tipirin ang iyong sarili. Malaki pa ang ibabayad ni Madam. Ang ginang na pumunta dito kanina kapag nagawa ko na ang kanyang gusto. Natatakot po talaga ako sa ginagawa niyo, Lola. Baka po balikan kayo ng mga taong yun. Sana noon pa, Apo. Ngunit siguradong sa labas pa lamang ng bakuran ay tumba na ang sino mang mangangahas na pasukin ako dito. Mayayaman ang mga taong lumalapit kay Lola Purit dahil may katumbas na malaking halaga ang kanyang serbisyo. Sariling kaluluwa niya ang kanyang puhunan para sa ganoong gawain. Yun ang palaging isinasagot ng matanda kapag may nagrereklamo sa kanyang taripa. Inaasahan ni Rufa na mayroon naman siyang masasaksihan na lubhang nakakakilabot ng gabing yon. Halos gabi-gabi, ganoon ang ginagawa ng kanyang lola na minsan ay umaabot pa sa sigawan ang nagaganap. Nagsimulang mamayani sa buong kabahayan ang amoy ng kandila na nagmumula sa altar. May altar sa mismong gitna ng silid ni Lola Purit na naging sentro ng kanyang ginagawang ritual at seremonya. Doon nagaganap ang nakakapanindig balahibong ritual sa tuwing isinasagawa ni Lola Purit ang pangkukulam. Makalipas ang ilang sandali, may kung anong puwersa ang nagtulak kay Rufa para silipin ang kanyang Lola Purit.
Pangkaraniwan na para sa kanya ang makarinig ng inuusal na orasyon ng matanda. Subalit mula pa noong nagkaisip si Rufa, kahit minsan ay hindi siya nangahas na silipin ang matanda habang ginagawa ang pangkukulam. Nung mga sandaling yun, hindi niya maintindihan, ngunit bigla siyang nagka-interes na matunghayan ang ginagawa ng kanyang lola. Dahan-dahan naglakad si Rufa papunta sa silid ng kanyang lola Purit. Tanging tanglaw na nagmumula sa kandila ang siyang mababanaag sa kanilang salas. Maaring matatakot ang sinuman na makakapasok sa kanilang bahay. Napapaligiran ng iba't ibang rebulto na may nakakatakot na itsura ang nagkalat sa bawat sulok. Dumagdag pa ang mga bote na may lamang langis at iba't ibang uri ng insekto at ahas. Sanay na si Rufa sa ganoong kapaligiran dahil namulat siyang ganoon ang pamumuhay ng kanyang lola. Ilang sandali pa, unti-unting naglabasan ang itim na usok mula sa mga siwang sa silid ng matanda. Sunod ay naulinigan ni Rufa ang pag-usal ng dasal ng kanyang lola. Paulit-ulit niya na yung narinig, ngunit sa tuwing ginagawa yun ng matanda, hindi niya pa rin maiwasan na makaramdam ng pangingilabot. Hindi nagpatinag si Rufa, sa halip ay humakbang pa siya palapit para lalong makita ang ginagawa ng kanyang lola. Binulaga si Rufa ng naglalakihang mata na lubhang nakakatakot. Pulang-pula ang naturang mga mata na tila malayang sumasabay sa pag-ihip ng hangin. Pagkatapos sambitin ng kanyang lola ang dasal ay biglang naglaho ang maitim na usok at kasabay nito ang paglusaw ng mga anino na nagsulputan. Napilitang imulat ng kanyang lola Purit ang mga mata dahil nanumbalik ang katahimikan sa kanyang silid. Alam kong nandyan ka sa labas, Apo, at nagmamatsyag ka sa aking ginagawa. Pumasok ka dito sa loob ng aking silid, nang sa ganon ay hindi ka na makasagabal. Wala nang nagawa si Rufa kundi ang sundin ang sinabi ng kanyang lola. Pwede mo namang sabihin sa akin kung gusto mong masaksihan ang aking ginagawa. Pasensya na po, Lola Purit. Bigla lang akong nagka-interes kung paano mo ginagawa ang ritual. Yun na nga, sinusulang mo ang aking ginagawa, kaya napuputol ang ritual. Ano po ang ibig sabihin ng sinusulang? Inuunahan ng dunggan, kaya humihina ang kargang dasal sa ginagawa kong ritual. Umupo ka lang sa isang sulok para masakop ko ang iyong dungan ng dasal, para hindi matakot ang sinusumano kong gabay ni kaliwaan. Ano po ang kaliwaan na gabay, Lola? Ang kaliwaang gabay ay yung mga umaayon sa kadiliman. Halimbawa, mga mangkukulam, mambabarang at gumagamit ng lihim na karunungan. Kagaya niyo po ba, Lola Purit? Ang dami mong tanong, Iha. Paano na ako makakausad sa aking ginagawa kung tuloy-tuloy ang mga tanong mo? Umupo ka na nga lang doon at pag-aralan mo ang aking ginagawa. Pagdating ng tamang panahon, ikaw ang magmamana sa aking kakayahan. Tumahimik na lamang si Rufa dahil alam niya kung ano ang mangyayari kapag nairita ang kanyang lola Purit. Palalabasin siya nito sa silid at pagbabawalan na makalapit. Gustong-gusto niyang matutunan kung paano ginagawa ng kanyang lola ang ritual. Ganoon si Rufa kapag inatake ng kanyang kuryosidad. Hindi siya matatahimik hanggat hindi napupunan ang kanyang kagustuhan. Nakita ng dalaga ang isang garapon na may nakadikit na litrato ng isang babae.
isang manika na ipinatong sa damit. Paminsan-minsan ay isinasalang ng kanyang lola Purit ang garapon sa apoy na nagmumula sa kandila na kulay itim. Sigurado na ang naturang babae sa litrato ay hindi na mapakali sa init na kanyang nararamdaman. Sinunod ng kanyang lola ang pagtarak ng mahabang karayom sa katawan ng manika. Sinisilindro lang ng matanda sa hindi patal na bahagi. Pagkatapos noon ay nilagyan ng tubig ni Lola Purit ang garapon. Hindi mo ko kaya, albularyo. Musmus ka pa kumpara sa akin. Lola Purit, ano po nangyayari? May sumusubok sa aking kakayahan, apo. Lumapit sila sa albularyo para makontra ang ginagawa kong pangkukulam. Hindi nagpatinag ang kanyang Lola Purit. Nag-usal pa ito ng maraming dasal. Damang-dama ni Rufa ang enerhiyang nagmumula sa dasal na iniuusal ng kanyang lola. Ininda niya yon dahilan para dumugo ang kanyang ilong. Lola Purit, dumudugo po ang ilong ko. Lumabas ka na dito sa silid, Rufa. Hindi ko pwedeng itigil ang ritual dahil siguradong matinding pinsala sa aking kakayahan na espiritual kapag ginawa ko yon. Hindi na maihakbang ni Rufa ang kanyang paa, kaya napilitan ang dalaga na gumapang palabas sa silid ng kanyang lola. Habang papalabas si Rufa, naririnig niya ang hiyawan at sigawan na tinatangay ng hangin. Malamang ay nagmumula yon sa taong pinapahirapan ng kanyang Lola Purit. Hindi na kinaya ni Rufa ang nagaganap, kaya nang makalabas siya ay agad niyang tinalunton ang silid para magpahinga. Agad na pinunasan ni Rufa ang dugong umaagos na nagmumula sa kanyang ilong. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling magtatangka na saksihan ang ginagawa ng kanyang lola. Nagpatuloy pa si Lola Purit sa kanyang ginagawa hanggang naulinigan ni Rufa ang matinding sigawan sa pagitan ng kanyang lola at ng albularyo na gumagamot sa biktima ng matanda. Ilang sandali pa, narinig ni Rufa na mayroong kumakatok sa kanilang pintuan. Sigurado na nagmamadali ang taong yun dahil malakas na katok ang ginagawa. Patakbong tinungo ni Rufa ang pinto ng kanilang bahay para mag-usisa kung sino ang kumakatok. Pagsilip ni Rufa sa siwang ay bumungad sa kanya ang mukha ng babae na naging panauhin nila nung umaga. Kasama ng ginang ang kanyang mga security guard. Agad na pinagbuksan ni Rufa ang ginang para yun ay papasukin. Pumasok po kayo, madam. Nasa kalagitnaan po ng ritual si Lola. Hindi na, iha. Pakiabot mo na lamang sa lola mo ang panghuling bayad. Sabihin mo sa kanya na tapusin na ang kalaguyo ng aking mister. Umalis na ang mister ko sa bahay dahil gusto na niyang ibahay ang kabit niya. Aalis na ako dahil lumalalim na ang gabi. Sige po, madam. Ibibigay ko na lamang po to kay Lola. Tumango na lamang ang ginang at agad niyaya ang kanyang mga bantay na umalis. Agad na humarurot ang sasakyan ng ginang papalayo. Walang nagawa si Rufa kundi ang muling bumalik sa silid ng kanyang Lola Purit. Pagkapasok niya sa loob ay kanyang nakita na ang lamang tubig ng garapon ay nagsimula ng kumulo habang sinasalang ng matanda sa apoy. Naririnig ni Rufa ang himpit na mga daing at hiyaw na halatang labis na naghihirap. Nararamdaman niya ang kanyang muling panghihina kaya napilitan siyang magmadali para makaalis sa silid na yon. Lola, bumalik po dito si madam. Pinapasabi po niya na tapusin niyo na ang kabit ng asawa niya.
Hindi sumagot ang matanda dahil nakatuon ang atensyon nito sa pag-usal ng dasal habang abala sa pagkalikot ng karayom sa iba't ibang parte ng manika. Tumangon na lamang ang matanda bilang tugon sa sinabi ng kanyang apo. Ipinatong ni Rufa ang nakasobreng pera at nagmamadaling lumabas dahil ramdam niyang hindi niya matatagalan ang sitwasyon doon. Sumilip pa si Rufa para matunghayan ang gagawin ng kanyang lola. Hinawakan ng matanda ang malaking karayom ng kanyang dalawang kamay. Itinarak niya yon sa gitnang bahagi ng manika. Dumagundong ang malakas na hiyaw dahil sa ginawa ng matanda. Ang sumunod na narinig ni Rufa ay ang napakalutong na halakhak ng kanyang lola. Ganyan ang nararapat sa tulad mo na isang anay na sumisira ng pamilya. Dahil sa binitawang salita ng kanyang lola, ipinagpalagay na lamang ni Rufa na tuluyan ng binawian ng buhay ang nasabing babae. Sigurado na hindi pa agad makakalabas ng kanyang silidang matanda dahil sa tuwing ginagawa niya yon, agad na nakakaranas ng panghihina ang kanyang lola. Inaabot ng halos 3 araw bago manumbalik ang lakas nito. Nilisan na lamang ni Rufa ang silid at bumalik na sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, unang nagising si Lola Purit. Nakaupo lamang ito sa mahabang kahoy at hirap gumalaw. Sa kabila ng kalagayan ng matanda, ay nagawa pa rin nitong ipaghanda ng agahan ang kanyang apo. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon, Rufa. Asikasuhin mo na ang dokumento na kailangan para makapunta ka na sa Cebu. Lalakarin ko po ngayong araw, Lola. Kumain ka na ng agahan. Pagkatapos ay gumayak ka na para makaalis. Siguraduhin mong kumpleto ang papeles na kailangan mo para hindi ka na magpabalik-balik. Ako na po ang bahala, Lola. Hintayin niyo na lamang po ako mamaya. Dadaan na rin po ako sa pamilihang bayan. Wala na rin po kasi tayong mailuluto. Sige, Apo. Idagdag mo na rin ang perang ito sa unang ibinigay ko. Huwag mong titipirin ang iyong sarili. Lola, hindi pa nga po nababawasan yung ibinigay niyo sa akin. Basta't itabi mo yan para sa nakatakdang pag-alis mo papunta sa Cebu. Pagkarating ni Rufa ay bitbit na niya ang kanyang pinamili. Agad siyang inusisa ng kanyang lola kung nakuha ba niya lahat ng kailangan para sa susunod na pasukan. Ganoon kahalaga para sa matanda ang pag-aaral ng kanyang apo. Kumpleto na ba ang mga kailangan mo, Apo? Opo, Lola. Nakuha ko na po lahat. Mabuti kung ganon. Bukas na bukas din ay luluwas ka na papunta sa Cebu para masimulan mo na ang paghahanap ng mapapasukan mo para sa iyong kolehiyo. Ang aga naman po, Lola. Baka pwedeng sa susunod na linggo ko na simulan. Hindi pwede, Apo. Ayaw kong mahuli ka, kaya kailangan ngayon pa lang ay masimulan mo na. Sige na, magluluto na ako para makapananghalian na tayo. Pagkatapos ay magligpit ka ng iyong bagahe para maaga kang makaalis bukas. Maghahanap ka pa ng matutuluyan pagdating mo doon. Sanay na si Rufa sa ugali ng kanyang lola. Sa tuwing magdedesisyon ito ay sigurado na yun mismo ang magaganap. Tinanggap na lamang ng dalaga ng maluwag sa kanyang dibdib ang nakatakdang pag-alis kinabukasan. Kinaumagahan, naging mabigat ang bawat hakbang ni Rufa papaalis sa bakuran ng kanilang bahay. Isang matamis na ngiti naman ang ipinabaon ng kanyang lola Purit. Mag-iingat ka doon, Apo. Tumawag ka agad sa telepono pagdating mo doon, ha? Maghahanap po ako agad ng telepono, Lola, pagkatapos ko makahanap ng matutuluyan.
Hindi na nag-abala pa si Rufa na hilingin sa kanyang lola Purit na ihatid siya nito sa parola kung saan nakadaong ang mga bangka papunta sa Cebu mula sa Toledo. Ayaw ng kanyang lola Purit na nakikihalubilo o nakikisalamuha sa mga tao. Simulat sa pool, ganoon na ang ugali ng matanda. Hindi siya nakikipag-usap sa mga tao sa labas, maliban sa mga parokyano na dumadayo para sa kanyang serbisyo. Paminsan-minsan, nakakapunta naman si Rufa sa Cebu, lalo na kapag may ipinapakuha ang kanyang lola o ipinapabili na gamit sa lihim na gawain. Hindi na nagpakahirap pa si Rufa sa paghahanap ng murang matutuluyan. Mayroon siyang baon na malaking halaga na makakaya niyang pagkasyahin sa loob ng ilang buwan. Solo ang kwarto na kanyang inupahan. Mainam yun para hindi na niya kailangang makibagay sa sinumang makakasama. Sanay si Rufa na walang malalapit na kaibigan, kaya sigurado na hindi siya mahihirapan sa pananatili doon na mag-isa. Pagkatapos niyang matawagan ang kanyang lola, agad siyang lumabas para bumili ng mga damit na kanyang gagamitin sa paglakad ng kanyang pagpasok sa kolehiyo. Luma na ang kanyang mga damit at nakakahiya ng gamitin kapag nagsimula na ang pasukan. Sa sumunod na araw ay nagpasya si Rufa na puntahan ang universidad na balak niyang pasukan. Pagdating niya sa eskwelahan ay agad niyang napukaw ang atensyon ng lahat. Nakisabay pa ang hangin dahil sa tuwing hinahakbang niya ang kanyang paa ay nagliliparan ang kanyang buhok. Isa sa mga estudyanteng naroon ay si Sander, isang mayaman, gwapo at atleta sa basketball. Mga tol, totoo ba itong nakikita ko? Saad ni Sander na mababakas sa mukha ng binata ang abot langit na paghanga. Tol, Rufa ang pangalan yan. Bago lang, pero binabalaan kita. Hindi natin alam ang pagkatao ng babaeng yan. Ayaw mo lang maunahan kita kaya mo yan sinasabi. Bahala ka, Sander, pero mas maganda kilalanin mo muna. Huwag mo akong sisisihin pagdating ng panahon, ha? Walang nagawa si Elvin dahil tuluyang natangay ng kagandahan ni Rufa si Sander. Si Elvin ay anak ng isang prominenteng angkan sa Toledo. Pamilyar ang binata kay Rufa dahil minsan na niyang nakita ito doon at napukaw ang kanyang interes sa babae. Hindi natuloy ang balak ni Elvin na panunuyo sa dalaga matapos niyang madiskubre ang tungkol sa lola nitong si Purit. Tanyag ang nasabing matanda na isang mabagsik na mangkukulam. Hindi na bago sa pandinig ko yung mga pasakali mong ganyan, Sander. Ginagawa mo lang to dahil malamang kursunada mo rin ang babaeng yan. Kung gusto ko talaga, matagal ko na yung nakuha. Taga Toledo yan. Magkalugar kami, kaya malabo ang sinasabi mo, Sander. Malamang hindi ka niya type. Sino ba naman ang magkakagusto sa gwapo nga at mayaman pero baduy naman pagdating sa babae? Baduy? Sinong baduy? Gusto mo patunayan natin kung sinong baduy na sinasabi mo? Uy, pikon! Uy pare, ano ka ba? Hindi ka dapat napipikon sa akin. Paano naman hindi mapipikon sa'yo? Napakalakas mo mang asar. Nagkainitan ang dalawang magkaibigan dahil sa ugali ni Sander na palaging nagmamagaling. Malakas din itong mang-asar pagdating sa kapintasan ng kahit na sinuman. Dahil nagkainitan silang dalawa ng kanyang kaibigan, naantala ang plano ni Sander na pormahan si Rufa. Tapatin mo nga ako, Elvin. Ano bang kinakatakot mo kaya ganun na lang ang pagtutol mo kung liligawan kong babaeng yon? Kung sakaling gusto mo siya, pwede naman ako magpaubaya. Hindi ko gusto si Rufa at higit sa lahat, wala talaga akong plano na ligawan siya. Ayoko lang na mapahamak ka, Sander. Hindi mo alam ang pamilya na meron si Rufa. Ba't di mo pa sabihin? Si Rufa, apo yan ng kilalang mangkukulam sa aming lugar, tol.
Napasalampak ng tawa si Sander nang marinig niya ang dahilan ni Elvin, kaya matindi ang pagtutol nito sa kanyang pakikipagmabutihan kay Rufa. Seryoso? Yun ang dahilan mo, Tol? Oh, bakit tumatawa ka dyan? Alam kong concerned ka lang sa akin, Tol, pero seryoso? Naniniwala ka pa sa ganun? Totoo naman talaga ang mangkukulam eh. Tol, nagpabalik-balik ng mga tao sa buwan pero ikaw naniniwala ka pa rin sa kulam? Ay naku, bala ka nga dyan kung ayaw mo maniwala. Makaalis na nga lang. Nakasimangot na naglakad papalayo si Elvin sa kanilang tambayan. Sinubukan pa siyang tawagin ni Sander, ngunit nasira na ang kanyang araw. Natatakot si Elvin na baka hindi siya makapagpigil, masapak pa niya ang kanyang kaibigan. Samantala, masaya naman si Rufa dahil nagawa niyang matapos ang kailangan para makapag-enroll sa universidad. Pagkatapos niyang maipasa ang exam sa opisina ng tagagabay, ay agad siyang binigyan ng pahintulot na makapag-enroll sa kolehiyo ng mga teacher. Musmus pa lamang si Rufa ay yun na ang kanyang pangarap, ang maging guro sa hinaharap. Sang-ayon naman ang kanyang lola Purit sa kurso na kanyang gustong ipursige. Maaga pa lamang ay makulimlim na ang kalangitan. Eksaktong nakarating si Rufa sa bulwagan ng universidad nang magsimulang magsungit ang panahon. At tuluyan nang bumagsak ang nagbabadyang ulan mula sa kalangitan. Nung araw na yon, nakalimutan ni Rufang magdala ng payong, kaya naman sinuong niya na lamang ang ulan. May 10 metro pa ang pagitan bago niya marating ang pasilyo na may nakalagay na tabing. Nagkataon na naroon si Sander na nakatayo, kaya walang pasabi na hinablot nito ang payong ng kanyang barkada. Mabilis na tumakbo si Sander habang nakatalukbong sa payong na kanyang hiniram. Agad niyang sinalubong si Rufa para sunduin sa gitna ng ulanan. Nakaramdam si Rufa ng matinding pagkahiya nang tuluyan na siyang mapayungan ni Sander. Halika na, miss. Huwag ka na mahiya. Basa ka na, baka magkasakit ka niyan. Nakakahiya naman po. Nagabala pa kayo? Ang mga katulad mo dapat iniingatan, kaya huwag ka nang mahiya. Halika na, ihatid na kita sa pupuntahan mo. Salamat po. Pasensya ka na. Hindi lang talaga ako sanay na may nakakasalumuhang lalaki. Grabe, sa ganda mo hindi ka sanay na may lumalapit sa iyong lalaki? Pasensya na po talaga pero yun po ang totoo. Sander na lang ang itawag mo sa akin. Nakipagkamay si Rufa kay Sander sa kabila ng tensyon na kanyang nararamdaman. Nandoon na siya sa ganoong sitwasyon kaya nakakainsulto kapag tinanggihan niya pa ito. Rufa, tama ba? Yun ang pangalan mo? Oo, Rufa nga ang pangalan ko. Paano mo nalaman? Kababayan mo'y matalik kong kaibigan, kaya inalam ko kung anong pangalan mo. Nakaramdam ng pagkailang si Rufa dahil maaaring hindi lang yon ang kwento na naibahagi ng sinasabing matalik na kaibigan ni Sander. Mabuti na lamang nandoon na si Rufa sa kanyang pakay na opisina kaya naputol ang kanilang pag-uusap. Dito na lang ako, Sander. Maraming salamat. Kita ulit tayo, ah. Napako si Rufa sa kanyang kinatatayuan nang tumambad sa kanyang harapan ang pantay na puting-puting ngipin ni Sander. Dumagdag pa ang kanyang magkabilang beloy na bumagay sa tabas ng kanyang muka. Napakaamo ng muka ng binata sa tuwing ito ay ngumingiti. Ginantihan naman ni Rufa ang ngiting yun. Yan, ganyan nga. Magpakita ka ng palatandaan na merong epekto ang ginagawa ko. Hindi magtatagal, mapapasakin ka rin. Saad ni Sander sa kanyang sarili habang naglalakad pabalik sa kanyang mga kaibigan. Naku, sinimulan mo na. Ano bang plano mo dyan, Tol? Ano pa? Di, pandagdag sa koleksyon. Basta huwag mong kalimutan na binalaan kita, ha? Hindi ako magsasawang magpaalala sa iyo, Tol,
Ayaw kong maging kargo de konsensya kita pagdating ng panahon. Kumalma ka nga lang. Wala pang babaeng nakakatapat sa pagiging tulisan ko. Nagsimula ang pagbukas ng klase. Napagtanto ni Rufa na may punto ang kanyang lola Purit. Doon sa kabisera ng Cebu ay nagkaroon siya ng kalayaan. Malayo sa mapanghusgang mundo at nagkaroon siya ng mga kaibigan. Naramdaman din ng dalaga na mayroon siyang puwang sa mundo na kanyang ginagalawan. Malaya niyang naipapahayag ang sarili na hindi inaalala ang opinyon ng ibang tao. Minsan, habang nakaupo si Rufa sa kantin, ay palihim siyang nilapitan ni Elvin para kausapin. Kilala mo ba ako? Oo, kilalang-kilala kita, Rufa, pati ang lola Purit mo. Biglang nakaramdam ng panliliit si Rufa nang marinig niyang banggitin ng lalaki ang pangalan ng kanyang lola. Wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko, Rufa. Magkababayan tayong dalawa kaya dapat lang na magkakilala tayo. Hayaan mo nang nangyari nun dati. Makakaasa ka na maiiwan yun dun. Maraming salamat. Elvin na lang ay tawag mo sa akin. Ikaw yung tinutukoy ni Sander na matalik niyang kaibigan, no? Oo, Rufa. Nandito nga ako para bigyan ka ng babala. Anong babala, Elvin? Mag-iingat ka kay Sander. Maraming babayang napaiyak ng kaibigan kong yun. Ayaw kong humantong sa punto na magalit ka sa kanya. Alam mo kung paano magalit ang lola Purit mo. Umiwas ka na lang dahil pareho lang kayo masasaktan kapag nangyari yun. Masasaktan ka lang kapag pumayag kang makipagmabutihan sa kanya. Salamat, Elvin. Salamat sa paalala. O sige, alis na ako ha. Sana wag na makarating kay Sander ang pinag-usapan natin. Makakaasa ka, Elvin. Dahil doon, nadungisan ang nararamdamang paghanga ni Rufa kay Sander. Ikinintal ni Rufa sa kanyang isipan na gagawin ang lahat para makaiwas sa naturang lalaki. Subalit hindi naging madali ang lahat dahil pursigido si Sander na makuha si Rufa. Kaya ginagawa niya ang lahat para lamang mapansin ng dalaga. May gagawin ka ba mamaya, Rufa? Marami, Sander. Assignment, project, at kung ano-ano pa. Hindi nagpatinag si Sander sa ginagawang pag-iwas ni Rufa. Hinarangan ng binata ang pasilyo na dadaanan ng dalaga at ng kanyang mga kaibigan. Mauna na kayo, may pag-uusapan lang kami ni Rufa. Utos ni Sander sa mga kaibigan ni Rufa. Nakaintindi naman ang mga yon kaya nagpatiuna na sa paglalakad para magkasarilinan ang dalawa. Hindi kita iniiwasan, Sander. Marami lang talaga akong gagawin. Huwag ka na magdahilan, Rufa. Sigurado may nagsabi sa'yo ng masama tungkol sa akin. Huwag kang maniwala sa kanila. Sigurado naiinggit lang sila sa akin. Wala, Sander. Maniwala ka. Maniniwala lang ako kapag sumama ka sa akin mamaya. Hintayin kita sa labas ha. Magkita na lang tayo mamaya sa labasan. Nagpahabol pa si Rufa ng pagtanggi sa paanyaya ni Sander, ngunit patakbo na itong umalis. Sigurado si Rufa na tototohanin ni Sander ang binitiwan nitong salita. Kinahapunan, ganoon na nga ang nangyari. Pagsapit ng uwian ay nakaharang na ang sasakyan ni Sander sa harap mismo ng unibersidad. Gustuhin mang umiwas ni Rufa, ngunit wala naman siyang maaaring madaanan maliban doon. Paglabas ng dalaga sa gate, agad na kinuha ni Sander ang kanyang bag. Kanina pa ako naghihintay dito sa harap dahil alam ko naman na hindi mo ako tatanggihan. Ano pa nga bang magagawa ko? Kinuha mo na yung bag ko. Dinala ni Sander si Rufa sa isang mamahaling restaurant. Hindi sanay sa ganoon ang dalaga kaya naging limitado ang kanyang galaw. Umorder ka na kung anong gusto mo. Akong bahala. Ikaw na lang, Sander. Hindi ako sanay pumasok sa mamahaling kainan eh. Pinili ni Sander ang specialty sa restaurant na yon. Nung una ay naging mailap si Rufa hanggang sa naging komportable na siya sa binata. Sa kanilang pag-uusap,
Walang ibang binabanggit si Sander kundi ipagyabang ang yaman ng kanyang pamilya. Ngunit dahil na rin sa kabaitan at pagiging gentleman ng binata, naging marupok si Rufa hanggang tuluyan na siyang nahulog kay Sander. Isang araw, isinama siya ni Sander sa inuman ng barkada. Hindi siya pinapansin ni Elvin at alam ni Rufa kung ano ang dahilan. Hanggang sa nalasing na ang lahat, nakatulog si Sander sa upuan kaya nagkaroon ng pagkakataon si Rufa na kausapin si Elvin sa labas, habang ito ay naninigarilyo. Sinubukan ko siyang iwasan, Elvin, kaya lang hindi niya talaga ako tinigilan eh. Sa tingin ko naman ay nagbago na ang kaibigan mo. Nagbago? Ewan ko lang, Rufa. Wala na akong masasabi. Basta wag mo lang akong idamay anuman ang kahinatnan ng relasyon yung dalawa. Yun na ang huling pagkakataon na nagkausap sina Rufa at Elvin. Bumalik ito sa pagiging mailap at tahimik sa tuwing may pagtitipon ang kanilang barkada. Dominante si Sander kaya nagagawa nitong mapasunod si Rufa sa kanyang gusto. Hindi nagtagal, ang pinakaiingatang bagay ni Rufa ay nagawa niya ng isuko kay Sander. Paulit-ulit nila yung ginawa hanggang sa nagsawa na ang binata. Hindi nagtagal, nagsimula ng magbago ang ugali ni Sander. Hindi niya na halos pinapansin si Rufa. Hanggang sa nabalitaan ni Rufa na mayroon ng pinopormahan na bago ang kanyang kasintahan. Ilang ulit niyang sinubukan na kausapin si Sander, ngunit palagi itong umiiwas. Oh, ba't nandito ka sa labas ng gym, Rufa? Gusto ko lang makausap si Sander. Iniiwasan niya na kasi ako. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Wala kang kasalanan. Nakuha niya na ang gusto niya sa'yo. Ganun lang yun, kaya huwag ka na magsayang ng oras dahil masasaktan ka lang. Hindi kita masisisi dahil matulis talaga yung si Sander pagdating sa mga babae. Paano na ngayon, Elvin? Ano na lang ang sasabihin ng magiging mister ko pagdating ng panahon? Basta hindi ako nagkulang sa paalala sa iyo, ha? Ginawa ko yun bilang kababayan mo. Basta may papayo ko na lang sa iyo, tanggapin mo na naging kapalaran mo. Hindi pa huli ang lahat, Rufa. Iukol mo na lang ang panahon mo sa pag-aaral. Magpakatatag ka na lang. Sige, mauna na ako, ha? Napaiyak na lamang si Rufa sa naging pahayag ni Elvin. Kung nakinig lamang sana siya sa kanyang kababayan, siguradong hindi niya sasapitin ang ganon. Dahil sa labis na lungkot, gusto na lamang niyang umuwi sa kanyang lola Purit. Buong akala niya, tuluyan niya ng matatakasan ang kalupitan ng mundo, ngunit sa kasamaang palad, mas masahol pa doon ang kanyang naranasan. Sigurado na kamatayan ang sasapitin ni Sander kapag nalaman yon ng kanyang lola. Ayaw niya naman na ganoon ang mangyari, kaya minabuti na lamang ni Rufa na ilihim ang masakit na karanasan. Lumipas pa ang ilang mga araw. Handa na sana siyang ibaon sa limot ang lahat, ngunit sadyang sinusubok ng tadhana ang kanyang katatagan. Lumipas ang 2 buwan, hindi binibisita ng buwanang dalaw si Rufa. Sa una kanyang ipinalagay na nagkataon lamang, ngunit lumipas ang 3 buwan, wala pa rin siyang dalaw. Nagdesisyon na ang dalaga na magpakonsulta sa doktor. Doon ay kanyang nalaman na 3 buwan na pala siyang nagdadalang tao. Nagsimula na rin na umumbok ang kanyang tiyan. Naging malaking hamon para sa dalaga kung paano niya malalampasan ang pagsubok na yon. Naisip niya na kailangan niya makausap si Sander tungkol sa kanyang kalagayan. Nabigo ang dalaga na makausap ang binata dahil palagi itong umaalis kapag nakita siyang paparating. Naawa naman sa kanya si Elvin kaya kinausap si Rufa ng kanyang kababayan. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Mag-move on ka na. Wala ka na mapapala kay Sander dahil may bago na siyang syota. Sinubukan ko naman, Elvin. Kaya lamang
Sadya yatang mapagbiro ang tadhana. Ayusin mo ang buhay mo, Rufa. Huwag mo ibaba ang moralidad mo sa kagaya ni Sander. Mababago mo pa ang kapalaran mo. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Elvin para iwan si Rufa na kasalukuyang umiiyak. Paano ko yun gagawin? Nagbungang ginawa namin noon ni Sander. Napatigil ang binata dahil sa kanyang narinig. Buntis ka? Oo, Elvin. 3 buwan na. Pero paano ko sasabihin sa kanya iniiwasan niya na ako? Ay, buti pa pumunta ka sa guidance counselor. Wala ka mahihita kay Sander kung hihintayin mo lang na magkusa yung taong yun. Sige, Elvin. Gagawin ko yan. Maraming salamat. Hindi nagtagal. Napilitan si Rufa na umuwi sa poder ng kanyang lola Purit dahil sa kanyang kalagayan. Ganoon na lang ang galit ng matanda dahil sa nangyari sa kanyang pinakamamahal na apo. Kailangan kang panagutan ng lalaking yon, Rufa. 2 lang ang pwede niyang pagpilian, ang pakasalan ka o ang kanyang kamatayan. Lola, huwag po kayo magpadalos-dalos. May paraan pa naman para makaharap natin ang mga magulang ni Sander. Pero kailangan niyong pumunta sa Cebu para makausap natin ang mga magulang niya. Gagawin ko lamang ito para sa kapakanan mo, Rufa. Bukas na bukas din ay dadayo tayo sa Cebu. Habang lulan ng bangka patawid sa Cebu, halos ang mga mata ng pasahero ay nakapako kay Lola Purit. Ang kulay ng kanyang damit ay matingkad na itim. Umaabot ang laylayan nito sa lupa. Walang sino man ang nangahas na pumuna sa matanda dahil alam nila kung ano ang kaya nitong gawin. Pagkalapag sa daungan ay agad na dumiretso si Lola Purit sa universidad kung saan pumapasok si Rufa. Dahil matanda na ang babae, hindi na pinatagal ang paghaharap-harap ng 2 panig. Pinatawag ang magulang ni Sander na nagkataong nasa Pilipinas. Import-export ang negosyo ng magulang ng binata, kaya kalimitan ay nasa labas ng bansa ang mga ito. Huling dumating si Sander, nahalata ang pagtataka kung bakit sila naroon sa opisina ng guidance counselor. Anong problema? Bakit nandito mga magulang ko? Matapos mong buntisin ang apo ko, magtataka ka pa. Buntis si Rufa? Malas naman oh. Di ka kasi nag-iingat eh. Hindi naman nakapagtimpi ang kanyang amang si Sandro, kaya napagbuhatan ng kamay ang kanyang anak. Agaran naman napaluhod si Rima para tulungan ang kanyang anak na makatayo. Napaupo si Sander sa sahig dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang ama. Kapag akong kaharap mo, umayos ka. Hindi kita pinalaki para maging bastos. Pakakasalan mo si Rufa, sa ayaw at sa gusto mo. Naintindihan mo? Sandro, baka naman pwede natin pag-usapan to. Makipag-areglo na lang tayo. Anong areglo? Wala namang problema sa amin kung ayaw ng anak mong panagutan ang apo ko. Marami akong pera at kayang-kaya ko nang buhayin ang aking apo. Tandaan niyo lang na hindi ako marunong magpatawad. Yun naman pala eh. Hayaan mo na sila pa. Rima, ilayo mong anak mo sa akin. Baka kung ano magawa ko dyan. Bago pa tuluyang makaalis si Sander, ay hinablot siya ni Purit at hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit. Kahit kailan, hindi ka na muling makakalapit sa aking apo. Tandaan mo yan, binata. Sige, wala namang problema. Hindi ko na talaga siya lalapitan. Natakot si Sander sa ginawa ng matanda dahil kitang-kita niya nang malapitan ang pulang-pulang mga mata nito dahil sa galit. Halika na po. Wala tayong mapapala sa mga taong ito. Lola, sandali lang ho. Bakit? Ipaabot niyo na lang sa akin kapag may kailangan ng apo ninyo. Magbibigay po ako ng suporta para sa bata. Suporta?
Aanhin ko ang suporta mo. Sinira ng anak mo ang pag-aaral at kinabukasan ng apo ko. Hindi na siya makakatuloy sa pagiging teacher dahil isa na siyang disgrasyada. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng anak ko, Lola. Hindi. Kakaiba akong maningil, Ginoo. Itaga mo yan sa bato. Halika na, Apo. Biglang kinilabutan si Sandro sa sinambit ng matanda. Aminado siya na isang pagbabanta ang pinahayag ni Lola Purit. Humahangos naman si Elvin nang madatnan niya si Sandro na akma na rin napapaalis. Tito Sandro, sandali lang po. Oh, Elvin, bakit parang may humahabol sa'yo? Nakasalubong ko po sa pasilyo si Rufa kasama po ang lola niya. Ano po nangyari, Tito? Nagharap-harap kami tungkol sa dinadala ni Rufa. Huh? Ano pong nangyari? Nagkasundo po ba kayo? Hindi nga eh. Nagmatigas si Sander. Kinukonsinti pa rin ni Rima, kaya ayun, umalis yung maglola na masamaan loob. Ano pong mangyayari kay Rufa, Tito? Siguradong titigil na siya sa pag-aaral. Hindi pwede dito sa university na magdalang tao ka na hindi ka kasal. Kawawa naman si Rufa, Tito. Ay, ano bang magagawa ko, Elvin? Napagbuhatan ko na nga ng kamay si Sander, pero yung tita Rima mo, ang sabi ba naman ay aregluhin na lang namin. Pumayag po ba si Rufa, Tito? Si Rufa hindi nagsalita, pero yung matanda may paninindigan. Bilib din ako sa prinsipyo nun. Marami umano siyang pera pero sa mga huli niyang sinabi, pakiramdam ko ay parang pinagbantaan niya kami. Tito, maniwala kayo dun. Hindi yun basta pagbabanta lang kundi tototohanin talaga yun ni Lola Purit. Bakit? Paano mo nasabi yan? Ano naman ang gagawin niya sa amin? Alam ko, Tito, mahirap paniwalaan pero mabagsik namang kukulam ang matandang yun. Naniniwala ako na umiiral talaga ang ganoon sa ating mundo. Sana lang, Elvin, ay hindi magkatotoo ang sinasabi mong yan. At dinala na nga ni Lola Purit ang kanyang apo pauwi sa Toledo. Walang humpay ang pag-iyak ni Rufa habang lulan ng bangka na bumibiyahe papunta sa kanila. Hindi pa tapos ang laban, Rufa. Magmamakaawa ang konsentidor na magulang ni Sander sa atin. Hindi lilipas ang linggong ito na hindi sila dadayo para magmakaawa na patawarin ang kanilang anak. Pinapangako ko sa iyo yan. Lola, patawarin niyo po ako. Hindi ko na panindigan ang pangako ko sa inyo. Makakabalik ka sa pag-aaral, Apo. Kaya huwag kang mag-alala. Gumuhit ang matalim na ngiti sa labi ng matanda habang kinukuyom ang hibla ng buhok na kanyang nakuha kay Sander. Nakuha niya yon nang hablutin niya ito para pagbantaan. Habang nasa bangka pa lamang, sinimulan na ni Lola Purit na mag-usal ng dasal sa buhok ng binata. Agad na naramdaman ni Sander ang epekto ng kulam na ginagawa ng matanda. Inilubog niya ito sa tubig alat para makaramdam ng pangangati ang binata. Pagkatapos na magkaharap-harap ay agad na dumiretso si Sander sa kanyang mga kaibigan para magpalamig. Nararamdaman pa niya ang pamamaga ng kanyang pisngi dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng inuman at paghit-hit ng droga, nakaramdam si Sander ng pangangati sa buo niyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para mawala ang kating yun. Uuwi na nga muna ako. Maliligo lang ako tapos babalik din ako dito. Sigurado may nakain lang ako kaya parang nagkaka-allergy ako. Maliligo lang ako sandali ha. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bahala ka dyan. Huwag mo akong sisihin, ha? Hoy, lakas na ng amats mo. Tigilan mo na yan. Kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Umuwi si Sander para maligo, pero ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang makita niya ang buong refleksyon sa salamin
Naglitawan sa kanyang katawan ang mga sugat na parang nalapnos. Ganoon ang itsura ng kanyang balat kapag nasobrahan sa pagbilad sa araw, kapag natuyuan ng tubig alat. Halatang halata pa yun dahil sa kulay ng kanyang balat na makinis at maputi. Ilang sandali lamang napahiyaw ang binata sa loob ng kanyang silid. Bigla siyang nahimasmasan sa epekto ng droga na kanyang nahit-hit. Nagmamadaling umakyat sa kanyang silid ang mga magulang para usisain kung ano ang nangyari. Pagbukas ng pinto ay bumulaga sa mag-asawa ang nakakabahalang kalagayan ng kanilang anak. Hindi na nailang si Sander na hubot-hubad na nakaharap sa kanyang mga magulang dahil sa matinding takot na kanyang nararamdaman. May nakain ka bang bawal, anak? O di kaya'y baka naman kung saan-saan ka nagpupunta at nahigad ka. Ewan ko ba, Ma? Hindi ko alam pero sobrang kati talaga. Naglalapnos na nga ang balat ko eh. Ipahanda mo ang sasakyan sa driver, Rima. Isusugod natin sa ospital si Sander. Ayoko pa. Dito lang ako. Bakit? Natatakot ka? Takot ka na malaman ko na sabog ka sa ipinagbabawal na gamot? Mabibilog mo ang ulo ng mama mo, Sander, pero ako hindi. Sa palagay ko ay nasobrahan ka sa paghit-hit ng droga, kaya ka nagkakaganyan. Galit man ay hindi pa rin matitiis ni Sandro ang kanyang anak. Binihisan niya ito ng maluwag na damit para maging komportable kahit papaano. Agad niya itong inalalayan na makababa para madala sa ospital. Pagdating sa pribadong ospital, agad na tinurukan ng gamot si Sander, ngunit hindi yun tumalab. Lalo lamang nangapal ang kanyang balat at nagsimula ng magtubig ang mga ito. Unti-unti na ring umiinit ang kanyang pakiramdam, papunta sa pagkukumbulsyon. Naging malaking palaisipan sa mga doktor kung anong uri ng karamdaman ang dumapo sa binata. Umalingaw-ngaw naman sa pandinig ni Sandro ang sinabi sa kanya ni Elvin. Rima, papuntahin mo nga rito si Elvin. Bilisan mo. Oo, Sandro. Ipapasundo ko siya sa driver. Bilang isang ama, napakahirap na makita ang kanyang nag-iisang anak sa ganoong kalagayan. Ngunit wala siyang ibang masisi kundi ang kanyang sarili dahil pinabayaan niya itong lumaki sa pangungunsinti ng kanyang asawa. Ano kayang nangyayari sa anak natin, Sandro? Nabiktima ng kulam ang anak mo. Ito na ang resulta sa ginagawa mong pagsunod sa lahat ng gusto niya. Kasalanan natin ang lahat, kaya nangyayari ang ganito sa kanya. Sandro, ano nang gagawin natin ngayon? Kinakabahan ako. Baka kung ano na mangyari sa anak natin. Aalis tayo. Magmakaawa tayo sa maglola na bawiin ang kulam na ikinabit sa anak natin. Bayaran na lamang natin sila para tigilan na si Sander. Alam mo, Rima, kung alam ko lang na ganito ang ugali mo at may babalik ko lang ang panahon, hindi ako papayag na may ikasal sa isang katulad mo. Wala nang laman ang utak mo kundi pera, pera, pera. Akala mo lahat ng bagay mabibili ng pera mo. Mabuti pa'y maglola, merong paninindigan. Ikaw, ano ka? Ikaw na yata ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Tama na, Sandro. Hindi na baling apakapakan mo ang aking pagkatao. Murahin mo ako. Basta gawin mo ang lahat para maisalba ang buhay ng anak natin. Simula sa araw na ito, Rima, ayoko nang pakikialaman mo kung paano ko didisiplinahin si Sander. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Oo na. Sige na, Sandro. Oo na. Ay, nako. Kasalanan mo lahat ng ito. Sana kung hinayaan mo kung ipakasal si Sander sa babaeng sinalbahe niya, hindi tayo aabot sa puntong to. Noon pa man, hindi na magkasundo ang mag-asawa sa pagpapalaki sa kanilang anak. Hindi na nasundan si Sander dahil nabuo lamang ito para magkaroon ng tagapagmana ang mag-asawa. Sa kabila ng kawalan ng pagmamahalan sa pagitan ng dalawa, ni minsan ay hindi nagkulang si Sandro sa kanyang mag-ina. Abalaman si Sandro sa pag-aasikaso ng negosyo ay pinipilit niya talagang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya.
Kaya namimihasa si Sander ay palaging nanghihimasok si Rima sa pagdidisiplina ng kanyang asawa. Lumaki itong barumbado at kalaunan ay nalulung ito sa ipinagbabawal na gamot. Hindi lingid sa kaalaman ni Rima ang lahat, ngunit sa halip ay siya pa ang pasimuno para mapagtakpan ang kabulastugan ni Sander. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na si Elvin. Mababanaag sa mukha nito ang takot. Parang nagkatotoo ang sinabi mo kanina. May inutusan na ako maghanap ng albularyo, baka magawa ng paraan, at hindi na natin kailangan tumawid para magmakaawa sa lola ni Rufa. Duda ako, Tito, kung makakahanap ka ng albularyo na maaaring itapat sa kahusayan ng matandang yun pagdating sa kulam. Subukan lang natin, Elvin, kung may magagawa ang albularyo sa kalagayan ni Sander. Magmula nang dumating ang maglola sa kanilang bahay, nagkulong na si Lola Purit sa kanyang silid. Ikinabit ng matanda sa gamit niyang manika ang hibla ng buhok na kanyang nahablot sa katawan ng lalaking nakabuntis sa kanyang apo. Walang humpay ang pag-usal ng matanda ng orasyon para pahirapan ang binata. Isinilid ni Lola Purit ang manika sa malaking garapon at isinalang niya ito sa kumukulong tubig. Walang plano ang matanda na tuluyan si Sander. Gusto lang niyang puwersahin ito na pakasalan ang kanyang apo. Yun ang tanging paraan para makabalik ito sa pag-aaral. Makalipas ang ilang sandali, mayat mayang kinukuha ni Lola Purit ang garapon na pinagsidlan ng manika. Ginagawa niya yon para hindi mapuruhan si Sander na maaari niyang ikamatay. Pansamantalang tinigilan ni Lola Purit ang ginagawang pangkukulam kay Sander dahil kailangan niyang kumustahin ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na apo. Rufa, lumabas ka na sa iyong silid. Maghapunan na tayo. Hindi ka pwedeng magpalipas ng gutom, lalo na ngayon na bukod sa sarili mo ay umaasa na sa iyo. Wala po akong ganang kumain, Lola. Huwag mong pamarisan ang ginawa ng iyong ina. Gusto pa sanang umiwas ni Lola Purit, ngunit nadulas na ang kanyang dila, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang paglalahad ng nakaraan sa kanyang apo. Makinig ka, Rufa, at isasalaysay ko sa iyo ang buong katotohanan sa pagkatao mo. Ano pong katotohanan, Lola? Tinakbuhan ng tatay mo ang iyong ina pagkatapos niyang malaman na buntis siya. Sa galit ng iyong ina ay nagpasya itong maging ganap na mangkukulam. Walang maialay ang nanay mo na sanggol, kaya nakipagkasundo ito sa dyablo. Pumayag ang nanay mo, Rufa, na tumbasan ng sarili niyang buhay ang kamatayan ng iyong ama. Magkasabay silang nalagutan ng hininga pagkatapos kang mailuwal ng iyong ina. Yun ang katotohanan na ayaw kong mabalikan dahil sa tuwing maaalala ko ang ginawa ng nanay mo, ay hindi ko mapigilan na magalit. Labis ang aking pagsisisi na hinayaan ko siyang suluhin ang kanyang pinagdaraanan. Ipinangako ko na hindi na mauulit ang kaparehong kapalaran na sinapit ng iyong ina. Sinundan ko po ang naging kapalaran niya, Lola. Kailangan gawin natin ang lahat para maibang sa iyo, Apo. Hindi ako titigil hanggat nananatiling matigas ang lalaking yon na ikaw ay panindigan. Pansamantalang naglaho ang nagtutubig na sugat sa katawan ni Sander. Labis ang pagtataka ng kanyang mga magulang dahil bumalik ito sa maayos na kalagayan. Lalabas na po ako ng ospital, pa? Oo, pero hindi ka pa magaling dahil sigurado na pansamantala lang ang pagbuti ng iyong karamdaman. Ano po bang sakit ko? Kinulam ka ng lola ni Rufa. Yan ang napala mo sa katarantaduhang ginagawa mo. Pa,
Pati ba ikaw nagpapapaniwala sa kalokohang sinasabi ni Elvin? Paano mo maipapaliwanag ang nangyari sa'yo? Paano mo ipapaliwanag ang dumapong sakit sa'yo na kahit ang mga doktor hindi matukoy kung ano ang dahilan? Hindi ko alam pa, pero mahirap po talagang paniwalaan. Pakasalan mo si Rufa para gumaling ka. Teka, hindi naman tayo sigurado kung yun talagang dahilan ng pagkakasakit ko eh. Bahala ka, Sander. Ginawa ko ng lahat pero sadyang matigas ang ulo mo. Pagdating sa kanilang bahay, muling sinumpong si Sander ng kanyang sakit. Bumalik ang makakating sugat sa kanyang katawan. Hindi maawat si Sander sa pagkuskus sa kanyang balat, dahilan para yon ay dumugo. Napilitan ang kanyang amang si Sandro na itali ang kanyang anak dahil sa ginagawa nitong pagkuskus sa mga sugat sa buo niyang katawan. Patakbong dumating si Elvin para ibalita kay Sandro na nakarating na ang albularyo na kanilang ipinatawag. Tito, nandito na po si Tatang Derio, yung albularyong gagamot kay Sander. Sige, ihatid mo yung albularyo sa kwarto ni Sander. Napaatras ang albularyo nung makita niya ang kasalukuyang kalagayan ni Sander. Mababanaag ang hirap sa mukha nito habang isinasagawa ang ritual para kontrahin ang ginagawang kulam ng matanda. Ano sa palagay mo, Tatang Derio? Totoo bang nakulam ang aking anak? Hindi lang basta kulam ang nakabiktima sa anak mo, kundi mayroong ikinabit na gaway. Ano po ang gaway, Tatang Derio? Isang sumpa na kapag hindi nabasag ay maaari niyang ikamatay. Halatang bihasa ang gumagawa ng kulam sa inyong anak. Sa tagal ko na sa panggagamot ay ngayon pa lang ako nakakita ng ganito kalakas na karga ng isang gumagawa ng kulam. Makakaya niyo bang kontrahin yan? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nagtirik ng kulay puting kandila si Tatang Derio. Umusal ang matanda ng salita na dahilan para lalong magwala si Sander sa pagkakatali. Matindi ang pakikipagtuos ni Tatang Derio kay Lola Purit, ngunit sa huli ay napuruhan ang albularyo. Gumagapang na lumabas si Tatang Derio sa silid ng binata. Sundin niyo na lamang ang hinihiling ng matandang babae. Hindi ko kayang kanyang kakayahan. Sige na, aalis na ako dito. Sandali, Tatang Derio. Ang bayad sa ginawa mong panggagamot, heto. Wag na, mag-ingat na lamang kayo. Lubhang biyasa at batik ka namang kukulam ang nakatapat ng anak mo. Patawarin mo ko. Hindi ko talaga kakayanin ang kanyang karga. Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Lola Purit sa kanyang silid dahil walang nagawa ang kaalaman ng albularyo kumpara sa kanyang kakayahan. Tingnan natin kung hindi pa kayo pupunta dito para magmakaawa. Kinabukasan, nagdesisyon si Sandro na dumayo sa Toledo para puntahan sina Rufa at ang kanyang lola. Sinamahan sila ni Elvin para madali nilang matunton ang tirahan ng dalawa. Samantala, nakarinig si Rufa ng magkakasunod na katok. Mabilis niyang tinungo ang pinto para silipin kung sino ang mga yon. Bigla siyang kinabahan nang makita sa labas ang mga magulang ni Sander kasama si Elvin. Mabilis na humakbang si Rufa para ipaalam sa kanyang Lola Purit ang pagdating ng magulang ng binata. Lola, nandun po sa labas ang mga magulang ni Sander. Hayaan mo silang maghintay doon. Sila ang may matinding pangangailangan sa atin. Hayaan mo silang magmakaawa sa labas. Natagalan bago pinaunlakan ni Lola Purit ang mga dayo na kasalukuyang nasa labas ng kanilang bahay. Binuksan ng matanda ang pinto nang marinig niyang si Elvin na ang tumatawag. Lola Purit, si Elvin po ito, anak ni etong komprador. Ang mga magulang ni Elvin ang komprador ng nyug at iba pang kalakal sa Toledo, kaya pamilyar si Purit sa mga magulang ng binata. Binuksan ni Lola Purit ang pinto at nagsimulang umusisa sa sadya ng mga magulang ni Sander.
Ano ang nagtulak sa inyo para dayuhin kami dito ng aking apo? Nagmamakaawa po ako, Lola Purit. Gagawin ko ang anumang hihilingin mo, basta tulungan mo lamang kaming gumaling si Sander. Pinalaan ko na kayo, ngunit ayaw ninyong makinig. Nais ko lang na wag masira ang pag-aaral ng aking apo. Pinapangako ko po, Lola, hindi masisira ang pag-aaral ng apo ninyo. May papangako mo ba ang kaligtasan ng apo ko habang nasa poder ng pamilya mo? Pinapangako ko po. Apo din namin ang dinadala ni Rufa. Alam niyo naman na siguro ang mangyayari kapag muling sinalbahe ni Sander ang aking apo. Hindi nagtagal, isinama ng mag-asawang Rima at Sandro si Rufa pabalik sa kanilang bahay. Agad namang gumaling si Sander at nanumbalik na ang kanyang lakas. Labag man sa kanyang kalooban, napilitan siyang maikasal kay Rufa para maging lehitimo ang kanyang pagbubuntis. Muling nakabalik si Rufa sa kanyang pag-aaral. Maayos ang naging pakikitungo ng mga magulang ni Sander kay Rufa, lalong-lalo na ang ama nito, na hayagan ang pananabik maisilang ang kanyang apo. Mabait naman si Rima, ngunit umiiba ang kanyang paninindigan pagdating kay Sander. Hayagan ang ipinapakitang pagkadisgusto ni Sander kay Rufa. Nagsasama silang dalawa sa iisang silid, pero kahit minsan ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal mula dito. Harap-harapan na ipinapakita ni Sander ang paggamit ng droga sa kanyang asawa. Pagkatapos gumamit ni Sander ng droga at kapag sabong na ay pagdidiskitahan naman niya si Rufa. Ginagawa niya itong parausan at hindi alintana ang pagdadalang tao ng babae. Naging miserable ang kalagayan ni Rufa dahil sinasaktan siya ni Sander kapag siya ay tumatanggi. Pasalamat na lamang ang babae kapag nandoon si Sandro dahil takot ang kanyang anak sa kanyang ama. Hanggang isang araw, dinugo si Rufa dahil sa paulit-ulit na sapilitang pagpaparaos ni Sander sa kanya. Nagsisigaw si Rufa sa loob ng kanilang silid, ngunit nagbingi-bingihan si Rima sa takot na magalit ang kanyang anak. Si Aling Guada na yaya ni Sander ang naglakas loob na buksan ang kanilang silid para tulungan ang babae. Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Tulong! Nagmamadaling buksan ni Aling Guada ang pinto para usisain ang kalagayan ni Rufa. Ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang makita ang dugong umaagos sa hita ng babae. Sabog ka na naman, Sander. Nakukunan ng asawa mo pero tuloy-tuloy ka pa rin sa kahayupan mo. Yaya, lumabas ka nga. Di pa ako tapos eh. Isusumbong kita sa papa mo ngayon din. Gusto mo bang umabot pa kay Sir Sandro ang pinaggagawa mong bata ka? Yaya naman. Inalalayan ni Aling Guada si Rufa na mailabas sa silid ni Sander. Agad silang tinulungan ng driver na maisakay si Rufa sa sasakyan at maidala sa pinakamalapit na pagamutan. Si Rima naman, hindi man lamang lumabas sa kanyang silid para mag-usisa sa nangyayari sa kanyang manugang at anak. Mabuti na lamang na agapan at hindi tuluyang nakunan si Rufa. Kinausap ni Sandro si Rufa na kung maaari ay wag nang paabutin sa kanyang lola Purit ang nangyari. Nangako naman ang ama ni Sander na hindi na muling mauulit ang ganoong pangyayari dahil binalaan niya na ang kanyang anak. Tinawagan ni Aling Guada si Sandro para ipaalam ang pinaggagawa ng kanyang anak na si Sander. Pansamantala yung itinigil ni Sander pero hindi inaasahan ni Rufa ang gagawin nito para mapunan ang kanyang kamunduhan. Maagang umuwi si Rufa dahil masama ang kanyang pakiramdam.
Ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang madatnan si Sander na nakapatong sa isang babae sa mismong kwarto nilang mag-asawa. Nagulat si Rufa kaya siya'y nagsisigaw sa galit. Dahil sabog sa ipinagbabawal na gamot, binuhat ni Sander si Rufa at pwersahang itinulak sa labas. Hindi nakapanghawak si Rufa kaya tuloy-tuloy itong nahulog sa hagdanan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng babae sa buong kabahayan. Huli na nang matauhan si Sander sa kanyang ginawa. Dahil sa nangyaring yun kay Rufa, umagos ang dugo na nagmumula sa kanyang ulo at sa kanyang pagkababae. Patakbong lumabas si Aling Guada mula sa kusina. Sander, anong ginawa mo? Hindi ko sinasadya, Yaya. Maniwala ka, nabigla lang ako. Hindi na nagawang magbihis ng kasamang babae ni Sander at patakbo itong bumaba habang bitbit ang kanyang mga gamit. Hindi ka na nadalasan nangyari sa'yo. Yaya, aksidente nangyari. Akmang bubuhatin ni Aling Guada at ng kasamahan niyang kasambahay si Rufa para isugod sa ospital nang nagmamadaling lumabas si Rima. Hindi niyo pwedeng isugod sa ospital si Rufa dahil sigurado makukulong ang anak ko. Namimihasa si Sander dahil sa pangunsinti mo. Ayaw ko maging dalahin ng konsensya ko kapag may nangyari kay Rufa. Halina kayo, isugod na natin siya sa ospital. Mawalan man tayo ng trabaho, ang importante ay malinis ang konsensya natin. Pagdating sa ospital, kailangang raspahin agad si Rufa para matigil ang pagdurugo ng kanyang matris. Nakatamo siya ng malalim na sugat sa kanyang ulo na kailangan ding tahiin, ngunit ang pinakamasakit para kay Rufa ay nawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kinumbinsi ni Sandro ang kanyang anak na puntahan si Rufa para magmakaawa. Aminado ang tatay sa maaaring mangyari kapag nalaman ni Lola Purit ang trahedyang sinapit ng kanyang apo. Patawarin mo ko, Rufa. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Lumayas ka sa harapan ko. Demonyo ka, Sander. Huwag mo naman ako itabuyo. Pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Mapapatawad lamang kita kapag naibalik mo ang buhay ng aking anak. Umalis ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Demonyo ka! Layas! Napilitang umalis si Sander dahil nagwawala na si Rufa sa kanyang higaan. Nabigo ang lalaki na kumbinsihin si Rufa kaya si Sandro na naman ang sumubok na kumausap sa kanya. Sa huli, naging maigting ang paninindigan ni Rufa na makipaghiwalay na kay Sander. Napilitan si Sandro na subukan ang panghuling paraan na makumbinsi si Rufa na tuluyang manahimik at kalimutan na lang ang nangyari. Sabihin mo, magkano bang kailangan mo para kalimutan na lang natin ang lahat? Ang buong akala ko ay iba ka sa kanila. Pero ganun ka rin pala. Huwag ka mag-alala. Hindi ako maghahabla sa ginawa ng anak mo. Lumabas ka na. Gusto kong mapag-isa. Patawarin mo ko, Rufa. Nagpapakaama lamang ako sa aking anak. Hindi na sumagot pa si Rufa dahil sa isang banda ay naiintindihan niya ang pinanggagalingan ni Sandro. Kinaumagahan, ganoon na lamang ang pag-aalala ni Sandro nang ibalita sa kanya ni Aling Guada na lumabas si Rufa sa ospital bitbit ang katawan ng kanyang anak na wala ng buhay. 6 na buwan lamang nang kanya itong ilabas. Pinagalitan naman ni Sandro si Rima na kanyang asawa dahil hinayaan niya lamang itong mangyari. Ipinagkatiwala ko sila sa iyo, Rima, pero anong ginawa mo? Kasalanan mong lahat kaya umabot sa ganito ang sitwasyon. Napaiyak na lamang si Rima sa sinabing yon ng kanyang asawa. Hindi niya akalain na ang kanyang pag-iwas sa pagsaway sa ginagawa ng kanyang anak ay magdudulot ng malaki sa kanyang pamilya. Samantala, pagdating ni Rufa sa Toledo, napayapos na lamang siya sa kanyang Lola Purit. Bit-bit ang nakabalot niyang anak
na wala ng buhay. Magbabayad ka ng mahal, Sander. Sinira mo ang buhay ko. Pinatay mo ang anak ko. Sumigaw ka, Apo. Umiyak ka. Ilabas mo ang galit mo sa mundo. Anak ko, pinatay ka ng sarili mong ama. Ang sakit sa dibdib, Lola. Napakalupit po nila. Maniningil tayo, Apo. Maniningil tayo ng mahal. Natagpuan na lamang ni Rufa ang kanyang sarili sa gitna ng lumang sementeryo. Bit-bit ang katawan ng kanyang anak na wala ng buhay. Umusal siya ng orasyon na lubhang nakakapangilabot sa pandinig. Nagsimulang bumuhos ang ulan ng malakas. Sumabay pa ang kulog at kidlat. Sumasabay ang pagsusungit ng panahon sa nararamdaman ng babae. Itinaas ni Rufa ang kanyang sanggol na wala ng buhay. Tinamaan niyo ng kidlat at umagos ang dugo nito mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang katawan. Natumba si Rufa sa gitna ng sementeryo. Nagising lamang siya nang sumilay na ang haring araw. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad pabalik sa kanilang bahay. Ganap ka ng mangkukulam, Apo. Simula na ng ating paniningil sa taong sumira ng iyong buhay. Nag-aalab sa galit ang nararamdaman ni Rufa sa kanyang kalooban. Hindi na siya nagsayang panang panahon. Nakipagtulungan siya sa kanyang lola Purit para maisakatuparan ang plano nilang paghihiganti. Napabalikwas naman si Sander sa kanyang kama nang maramdaman ang pagkulo ng kanyang sikmura. Napamulagat si Sander nang makita niya ang paglaki ng kanyang tiyan. Ma! Pa! Tulong! Napatakbo sina Sandro at Rima para daluhan ang kanilang anak. Nahintakutan ang mag-asawa nang makita nila ang kalagayan ni Sander. Samantala, tuloy-tuloy naman sa pag-usal ng orasyon at pagsasagawa ng ritual para lalong mapalakas ang ginagawa nilang pangungulam sa lalaki. Pursigido si Rufa na tapusin na ang buhay ni Sander dahil sa lahat ng mga kasalanang nagawa nito sa kanya. Dumayo ko sa Cebu na bitbit ang aking mga pangarap. Pumasok ko sa buhay ko dahil may iba kang plano. Hindi ka pa nakontento, Sander, sa pang-aabuso at pambababoy sa aking pagkatao. Pinatay mo pa ang anak ko. Ikumusta mo na lamang ako kay Satanas. Mamatay ka na! Naging mabilis ang paglitaw ng malalaking lapnos sa katawan ni Sander. Lumilitaw yon sa tuwing binubuhusan ni Rufa ng kumukulong tubig ang manika niyang gamit na may nakakabit na buhok ni Sander. Ma! Pa! Ang sakit! Ang sakit-sakit ng katawan ko! Rufa! Maawa ka na sa akin! Patawarin mo na ako sa nagawa ko! Diyos na mahabagin! Nagsisimula na si Rufa sa paghihiganti sa aking anak! Wala na magagawa ang pagmamakaawa natin, Rima. Binigo natin ang matanda sa pangako natin. Anong gagawin ko, Sandro? Ang anak ko! Nararamdaman kong umaalab na galit ni Rufa. Nararamdaman ko na ang ganti ng isang ina na nawalan ng anak. Hindi na kontento si Rufa sa pagbuhos ng kumukulong tubig. Pinagtutusok niya pa ng mahahabang karayom ang katawan ng manika. Naglitawan ang malalalim na butas sa katawan ni Sander na nilalabasan ng umuusok na tubig. Hindi magkamayaw sa pagsigaw ang lalaki dahil sa sakit at paghihirap na kanyang pinagdaraanan. Patayin mo na lamang ako, Rufa! Sige na! Patayin mo na ako!
Napasalampak naman si Rima sa sahig nang marinig na hinihiling na lamang ng anak ang kanyang kamatayan. Sinubukan ni Sandro na muling ilapit kay Tatang Derio ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit tinapat siya ng albularyo na huli na ang lahat. Nagawa na ng gumagawa ng kulam na ikabit ang nakamamatay na ritual. Mamatay ka na, Sander! Ang katulad mo hindi dapat pamarisan! Sapat na ang ginawa mong pagpapahirap sa kanya, Apo. Malayo pang mararating mo. Huwag mong dungisan ang kamay mo sa taong hindi naman karapat-dapat. Inagaw ni Lola Purit ang malaking karayom at itinarak sa bandang dibdib ng manika. Wala na ang anak mo. Tinapos na ng mangkukulam ang buhay niya. Napasalampak na lamang si Rima sa sahig na tumatawa habang umiiyak. Tuluyan nang nasiraan ng bait ang konsentidor na ina ni Sander. Yaya Guada, ikaw na lamang ang mag-asikaso sa pagpapalibing sa alaga mo. Ipakremate mo na kaagad ang katawan niya. Magpatawag ka ng ambulansya para maipakuha dito si Rima at maipatingin sa doktor. Makalipas ang ilang araw. Ano na po ang plano niyo, Tito? Balak niyo po bang balikan si Rufa sa ginawa niya? Si Sander ang punot dulo ng lahat ng ito. Kilala ko ang anak ko. Biktima lamang si Rufa. Hayaan natin maghilom ang kanyang sugat at mahanap ang pagpapatawad sa kanyang puso. Kayo din, Tito. Sana malampasan niyo agad ang trahedyang sinapit ng inyong pamilya. Samantala, makalipas ang ilang taon, nagpakalayo-layo si Rufa at pinilit niyang binuo ang kanyang sarili na winasak ng malagim na karanasan. Hindi nagtagal, nakatapos siya sa kanyang pag-aaral. Ibinuhos ni Rufa ang kanyang panahon sa kawang gawa habang nagtuturo sa pampublikong paaralan. Si Lola Purit naman sinuportahan ang adhikain ng kanyang mahal na apo. Yun ang huling pagkakataon na ginamit ni Rufa ang kanyang kakayahan sa lihim na karunungan. Ang pagkakataon na kailangan niyang maningil sa taong sumira ng kanyang buhay. Yon, napakaganda na naman po ng kwento natin. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Amy Code. Hi kay Jingjing de Castro from Oman. Shoutout po kay Encarnacion Parabas. Hello kay Fre from Talisay City, Cebu. Kay Hana Maylin Sesgundo from Tawi, Albay. Kumusta po kayong lahat? Sana wala namang nagkakasakit sa atin. Stay healthy, everyone. Hi din po kay Chona Baynosa from Malaysia. Kay Shane Ann Reblinka. Hi po kay Miss Imix Vlog from Riyadh. Hi din po kay Len Quintero from Hong Kong. Hello po kay Lourdes from Bagong Silang, Caloocan. Hi sa Mejias, Dalman, Ramos, Jumawid, Galandines family. Sana po okay lang kayong lahat. Kay Julia De Vera from Taiwan. Hi kay Suke Charlene Gumansing. Hi po kay Miss Maura from Kuwait. Hello kay Vicky Yabut. Kay Baby Ansa, kay Angeline Garbin from UAE, Boss Henry Bailon from Saipan, kay Marites Nalika at kay Jeric Buizon from Bulacan. Maraming salamat po sa sunod-sunod na pagsubaybay at pagsuporta sa Kwentong Enteng.